Magkapatigayon sa Zona ng Bayan, ang bagong alyansang Makabayan-Ubayan, kadungan sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes sukon buwas nga adlaw, Hulyo 27. Sa interview sa Bombo Radio kay Franz Castro, former ACT Teachers Party List Representative, iyagin pahayaga nga isa sa mga tradisyon sa ilang nga grupo ang nagpagpatigayon sa hublag protesta. Kada suna agud maipabutyag ang mga isyu kag panawagan sa nagkalain-lain nga sektora. Suno kay Castro, ang Zona ng Bayan, isa ka programa nga maghahatag santion sa mga organisasyon kag ordinaryo nga mga pumuluyo ang magpabutyag sa ila sentimento nga mga panindugan kag mga suhestyon angod sa kaimtangan sang pungsod kag sa mga isyu nga wala nahatagan sa nagakaigo nga pagtamod sa administrasyon. Payag pa niya tutukan kung tani isang presidente ang sektor sa edukasyon, ilabi na ang paghatag sa dugang nga sweldo sa mga manunudlo agud mapauswag ang kalidad sa edukasyon sa pungsod. Dugang pa sa natungdan, nagalao man ang ila grupo nga hindi lamang manginang promesa ang ipahayag sa presidente sa zona, kundi matuman man ang mga programa nga iya ginasumpaan nga himbuon antes matapos ang iya sining nga termino. Yari pa matian tanangin kabahin sang payag ni Franz Castro, former ACT Teachers Party List Representative. Ito na yung pangalawa sa huli niyang magiging zona, no, sa ating bayan, kasi ano na to naka second ano na siya, no, half ng kanyang term. Ano ba yung inaasahan natin? So siguro ipagmamalaki niya diyan yung mga ayuda na ibinigay niya sa mga mamamayan na hindi naman nakasapat para para masugpo yung kahirapan o mapigil yung kahirapan ng ating mga mamamayan, karamihan sa ating mga mamamayan. Pagmamalaki niya siguro diyan yung, di ba sabi niya, mahiya naman kayo. Baka ipagmamalaki niya diyan yung mga inaipakulong niya ng mga senador, no? At saka yung ilan pang mga opisyal ng DPWH. At ito siguro, latest inilabas, may 2 daw congressman nakakasuhan ng graft and corruption, no? Siguro sasabihin niya yan sa zona, pero wala kasi siyang ipagmamalaki na talagang nakaalwan sa buhay ng ating mga mamamayan.